dalawang tricycle na sandwich. Daddy, mayroon ba nasaktan? Sana naman wala. Mga sakay, isa-isang sinagip. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. PNP Chief Nartates, pinaiimbestigahan ang umano'y police escort na nakasunod sa van na siyang pinaniniwalaang sinakyan ni Senator Bato palabas ng Senado. Ilang grupo ng mga estudyante pinapagbitiw sa pwesto sa Senate President Alan Cayetano kasunod ng isang linggong kontrobersya sa Senado. Ano kaya ang susunod niyang aksyon? Kapatid niya si Senator Pia tila may pahiwatig. Tayo nung bigla pong nawala yung kuryente. Sa kasagsagan ng brownout, 80 anyos na lolo na may asma nasawi. News 5 Exclusive. Pulis sa viral C5 road rage dumepensa. Tila planado at overacting daw ang pagbagsak ng tinulak niyang rider. Ang dolphin encounter ng grupo ng mga turista sa Cagayan kinagiliwan. Inararo ng isang dump truck ang dalawang tricycle habang nakahinto sa Pasig. Nadamay din pati ang ilang sasakyan na kasunod nila. Ayon sa mga polis, posible raw nakaidlip ang driver ng truck na nang araro. Narito ang frontline report. May tao ba? Daddy, bakit driver? Nayupi ang dalawang tricycle na ito matapos araruhin ng isang dump truck sa Concepcion Avenue sa Barangay San Joaquin, Pasig. Daddy, mayroon ba nasaktan? Sana naman wala. Nagsilapitan dyan ang mga residente. Nagtulungan din sila na mailabas ang sakay ng inararong tricycle. Bukod sa dalawang tricycle, nadamay din ang dalawa pang sasakyan at isang minivan. Sa investigasyon ng Pasig PNP, napahinto ang 5 sasakyan dahil sa isang umaatras na wing van sa harapan ng mga ito. Maya-maya pa, biglang sumalpok ang dump truck sa tricycle na naging sanhi ng sunod-sunod na banggaan. Ito namang truck na nasa pinakalikod nila, yung driver nakaidlip. Nabangga niya ngayon yung vehicle number 5 hanggang si 5, nabangga niya si 4, 3, 2, 1. So nagkaroon ng domino effect. 4 sa 5 isinugod sa ospital ay nakalabas na, habang ang isa ay nagpapagaling pa. Sinagot naman ng kumpanya ng dump truck ang pagpapagamot. Nagkaaregluhan din kalaunan ang bawat panig. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. Sa iba naman pong balita, bago ang pagko-convene ng Senado bilang impeachment court bukas, dumalo muna sa isang misa ang ilang kongresista. Panawagan nila maging patas ang mga tatayong hukom, lalo't kapapalit lang ng liderato sa Senado. Narito po, Frontline Report. Matapos ang habulan, barilan, at palitan ng liderato, that I will well and faithfully discharge. back to work na sa Lunes ang mga senador para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nitong Biyernes, nagpadala na ng sulat si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro ng kapulungan. Pinadadalo ang lahat ng senador bukas, May 18, alas 3 ng hapon dahil magko-convene na ang impeachment court. At dahil magsisilbi silang senator judges, pinagsusuot na rin sila ng kanilang robes. Kaya si Senator Jinggoy Estrada, ipinakita ang kanyang paghahanda. Todo basa na ang senador sa nai-transmit na articles of impeachment. Samantala, sa kanyang Facebook Live nitong Sabado, muling iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ang impeachment ni VP Sara ang dahilan ng naging kudeta sa liderato ng Senado. Sa Monday, magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ulitin ko lang po walang delay, propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit. Pero ayon kay Philippine Society for Public Administration President Ederson Tapia, malinaw na may hidden agenda ang biglaang pagsulpot sa Senado ni Senator Bato de la Rosa. There was an objective to change leadership in time for the impeachment of Vice President Sara. Yeah, so
it's quite obvious kasi we have to admit that the lead of the previous majority was very thin. It will become more difficult for the prosecution to establish their case given that the terrain is not exactly friendly to them. Samantala, bago ang trial bukas, dumalo sa isang Mass for Peace and Accountability sa EDSA Shrine ang ilang kongresista. Ang isa sa mga tatayong prosecutor na si ML Party List Representative Leila De Lima may panawagan sa mga tatayong senator judge. We certainly hope that they will do their job impartially kasi yun naman talaga ang nakalagay even sa rules nila that while sitting as senator judges, they should exercise political neutrality. Dadalo rin bukas ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. May panawagan ngayon na magbitiw na bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil yan sa sunod-sunod na kontrobersya na kinahaharap ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Hindi alintana ng mga estudyante ng Bulacan State University ang matinding tirik ng araw kasabay ng kanilang kilos protesta kahapon. Hawak ang mga placard na nawagan ang mga mag-aaral na alisin sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano, arestuhin si Senator Bato de la Rosa at i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ginagawa po natin ito upang ipanawagan sa ating mga kapwa mamamayan na dapat po ay nagsisilbi tayong tinig para sa mga karapatan na natamasa nating mga kabataan. Nais po natin itaas yung level ng diskurso na hindi po dapat mga trolls at mapupulong sa social media yung ating paglaban. Samantala, sa pambihirang pagkakataon, naglabas ng joint statement ang magkaribal na student political groups mula sa University of the Philippines. Diin ng samasa at nagkakisang tugon, bigo si Cayetano na pamunuan ng Senado dahil sa kahihiyang dala ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa habang nasa protective custody ito ng Senado. Binatikos din ng dalawang grupo ang tila pagsasantabi umano ni Cayetano sa konstitusyon para pangalagaan ang kapwa senador. Sa gitna ng kontrobersya sa Senado at tensyon sa politika, nauna nang sinabi ni Cayetano na kailangan na nilang mag-focus sa trabaho. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagtutulungan sa Senado kahit na sino pa ang nakaupo sa liderato. Tila may pahiwatig naman si Senator Pia Cayetano sa kanyang Facebook story nitong Sabado. Sa kanyang post, makikita ang kanyang kapatid na si Senate President Alan Peter Cayetano sa harap ng chessboard kung saan napaliligiran ang itim na bishop ng mga puting pyesa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suy, News 5. Pinababasura ng Office of the Solicitor General ang inihaing motion ni Senator Bato de la Rosa para pigilan ang arrest warrant nito mula sa ICC habang ang PNP pinaiimbestigahan ng umano'y police convoy ng van na pinaniniwala ang sinakyan ni Bato palabas ng Senado. Narito ang Frontline Report. Madaling araw noong May 14, ilang oras matapos ang barilan sa loob ng Senado, namataan ang ilang sasakyan palabas ng Senado sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw. Sa video na kuha ng News 5, bandang 2:32 ng madaling araw lumabas mula sa basement ang isang puting SUV. Hindi malinaw kung sino ang sakay niyan. Pero base sa Senate logbook, 2:35 a.m. umalis ng Senado si Senator Robin Padilla. Makalipas ang higit 30 minuto, isang itim na van ulit ang lumabas. Kasunod niyan, isa pang puting sasakyan na may marka ng PNP. Pinaniniwalaang yan ang sinakyan ni Senator Bato de la Rosa para sumibat palabas ng Senado. Si de la Rosa may nakabinbing warrant of arrest sa International Criminal Court. Kabilang siya sa mga tinukoy ng ICC na umano'y co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay sa madugong drug war sa bansa. Under protective custody ng Senado si Senator Bato nang mangyari ang insidente. Pero bakit may police convoy? Nilinaw yan ng Pasay City Police. Sa inilabas nilang pahayag, mismong si Police Colonel Joselito de Sisto raw ang sakay ng naturang police vehicle. Pero hindi raw ito bahagi ng anumang convoy o escort ng sinumang personalidad.
Ang paglabas daw nito sa gusali ay bahagi ng kanilang police operation. Wala raw kaugnayan sa sinusundan o binabantayang sasakyan. Nagkataon lang daw ito. Sa kabila niyan, pinaiimbestigahan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang insidente. Giit ni Nartates, hindi kumikilos ng bulag ang PNP dahil nakataya rito ang kanilang integridad. Ipinag-utos ng hepe ang independent na pagre-review ng mga logbook, CCTV footage at radio dispatch nang nangyari ang insidente. Kung matatandaan, humiling si Senator Bato ng kustodiya mula sa PNP kaugnay ng ICC warrant. Nang tanungin niyan sa PNP, hindi nila ito kinumpirma o itinanggi. Sa ngayon po, inihilin po natin na mag-no comment muna po tayo kaugnay na nasabing usapin po. Ipinaubaya na raw nila ito sa kaukulang otoridad at legal na proseso. Nagkomento naman ang Office of the Solicitor General o OSG sa mosyong inihain ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Sa 83 pahinang dokumento, hiniling ng OSG sa korte na ibasura o huwag pagbigyan ang urgent manifestation ni Bato. Kulang daw kasi ito sa merito. Naghahay ng motion si Bato para pigilan ang arrest warrant sa ICC. Hinihintay na lang ngayon ang magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa petisyon ni Bato kaugnay sa legalidad ng arrest warrant. Una nang sinabi ng Department of Justice na wala muna silang gagawing aksyon kay Bato hanggat wala ang SC decision. Pero binabantayan na ng immigration ang senador. Sakaling lumabas siya ng bansa ayon sa DOJ, agad siyang ipaaresto. May desisyon man ang korte o wala. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Ventulan, News 5. Kaugnay ng komento ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema, iginit ng OSG na maaaring ipatupad ng Executive Department ang ICC warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa sa ilalim huyan ng Republic Act No. 9851. Dagdag pa nito, hindi na kailangan ng hiwalay na warrant of arrest mula sa Philippine Court para maipatupad ang ICC warrant sa bansa. Target ng ICC prosecutors na gawin sa November 30 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaasahan daw kasi ng prosekusyon na matatapos ang lahat ng kailangan sa pre-trial steps sa katapusan ng Setyembre. Pero ayon sa defense team, inappropriate o hindi pa akmang mag-set ng araw at oras sa ngayon. Ayon sa bagong legal counsel ni Duterte na si Peter Haynes, kailangan pang malaman kung fit ba ang dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Git niya, patuloy na lumalala ang kondisyon ni Duterte kaya kailangan ng fitness review. Nakatakda namang isagawa ang unang status conference sa kasong crimes against humanity ni Duterte sa May 27. Mga kapatid, magpapatuloy ang buhos ng ulan ngayong gabi. Sa Las Piñas nga, umabot hanggang tuhod ang baha kagabi. Halos malubog din ang ilang mga sasakyan. Hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang subdivision. Deep level naman ang baha sa Bacoor at maging sa Imus sa Cavite. Sa forecast ng Metro Weather, maulan ngayong gabi sa Calabarzon, Northern at Central Luzon at ilang lugar sa Kabikulan, Marinduque at Mindoro provinces. Light to moderate rains naman ang posibleng bumuhos sa Visayas. Mas malakas ang nagbabadyang ulan sa halos buong Mindanao. Tatagal yan hanggang hating gabi o madaling araw. May aasahan ding ulan ngayong gabi dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, sa pool ang Mindanao ng Intertropical Convergence Zone o banggaan ng mga hangin sa Northern at Southern Hemisphere. Easterlies naman ang nakakaapekto sa Kabisayaan, habang localized thunderstorm ang magpapaulan sa nalalabing panig ng bansa. Susunod, ambulansya sumalpok sa motor at tricycle. Driver at nurse naipit. News 5 exclusive. Pulis na nanulak ng rider dumepensa. At gold bars na binenta ng isang Iranian national na bistong peke pala. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Eksklusibong humarap sa News 5 ang pulis sa viral C5 road rage video. Dumepensa siya matapos akusahang tinulak niya ang rider. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pag-support ko, sir, nagpapasalamat ako na lumabas din po yun, sir. At least nalaman po yung side ko na yun, sir.
na lumabas po yung totoong pangyayari na kasi yung unang labas po is yung last video na po, sir. Kwento niya, unang pagkikita pa lang nila sa C5 ng rider na si Vincent Cayanes, tila target na siya nito. Nakita raw niyang nag-ayos ito ng camera habang nasa traffic sila. Maya-maya, nagkagit-gitan na sila. Nag-drive lang ako. Siyempre, traffic yun na naghanap ka ng butas para malusutan mo kasi traffic nga po, sir. Tayo naman, nagpa-precaution po tayo sa pagmamaneho po, sir. Umiwas na raw siya at pinauna na ang rider. Yun nga lang, nagulat siya nang katabi na niya muli ito. Nagulat na nga po ako, sir, na ganun yung naging reaction niya. Nang maunahan niya, tila nagalit daw ang rider, kaya napapatigil siya at nagbabagal dahil sa lakas ng busina ng rider. Pero pinanatili raw niyang maging kalmado kahit minumura umano siya at hinahamon ni Cayanes. Sa amin naman sa PNP, sir, maximum tolerance po talaga, sir. Nung kayang umiwas, iwas po talaga, sir. Inakala raw kasi ng pulis na muli siyang gigit-gitin ng rider, kaya naisipan niyang maganda ng depensa. Tila planado rin daw at overacting ang pagbagsak ng rider sa kalsada. Pero aminado ang pulis na mali rin ang nagawa niya, na labis din niyang pinagsisisihan. Lesson learned sa lahat ng mga motorista, ang pagmumotor ay dapat may precaution at pag-iingat po, sir. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang rider, pero sa mensahe niya, alam daw niya sa sarili niya ang totoong nangyari. Samantala, tinabla naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang naging trato sa pulis ni Napolcon Commissioner Rafael Calinisan. Giit ni Torre, mali ang naging pamamaya sa pulis, pati na ang agad na paghusga na may intention to kill umano ito. There's always two sides of the coin. Nang una ko nakita ang unang video, yung cut video lang, galit na galit din ako. Parang sabi ko, parang napaka-unprovoke naman noon. Pero siyempre, hinold ko ang aking judgment. Sinita rin ni Torre ang sinabi ni Calinisan na dapat frustrated murder ang ikaso sa pulis. Gayong iba rekomendasyon na nag-imbestiga sa kaso. Medyo over the top naman yung ganong klaseng assessment. Kasi nga, depende na, sa bagay, depende yan kung ano makita ng ating piskalya, ipa-file ng pulis, pero na-assess ng investigator na yun nga lang nakikita niya slight physical injuries at saka damage to property. So, well, I would respect that because yung investigador naman ang nakakita at nakarinig ng mga testimonya ng both sides. Sa isang press conference nitong Huwebes, idiniin ni Calinisan na intensyon ng pulis na patayin ng rider. Ano bang elemento ng murder? May intensyon na pumatay. Klaro naman yung intensyon. Manunulak ka na nagmumotor sa C5. May mga truck na dumadaan dyan, maraming kotse dumadaan dyan, pwede kang mabagok ang ulo. Ano yun? Light physical injuries pa rin ba ikakaso natin doon, Kernel? Ganyan ba ang alam natin? Sobrang viral nung insidenteng ito. Tapos ganito ang ikakaso natin. Sa ngayon, naharap sa kasong kriminal, physical injury at malicious mischief ang naturang pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Tumagilid ang isang ambulansya matapos sumalpok sa motor at tricycle sa Camarines Norte. Pahirapan ang pagsagip sa nurse at driver na naipit sa loob ng ambulansya. Sa investigasyon, nawalan ng preno ang ambulansya matapos maghatid ng pasyente hanggang sa sumalpok sa mga nakaparadang sasakyan. Nagpapagaling na ang driver at nurse habang patuloy ang investigasyon. Sa Nueva Ecija naman, nagkarambola ang isang bus at 2 truck. Sumabog umano ang gulong na trailer truck at sumalpok sa kasalubong na dump truck bago bumangga sa isang nakaparadang bus. Sa lakas ng impact, tinamaan ang kalapit na tindahan at dead on the spot ang bantay dyan. Patay din ang 14 anyos na pasahero ng bus habang sugatan ang 7 pang pasahero. Nahaharap sa kaukulang kaso ang driver ng trailer truck. Dahil sa mababang sahod, maraming pampublikong dentista ang nangingibang bansa. Kaya panawagan ngayon ng isang grupo, itaas ang sahod para sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Kilala tayong mga Pinoy sa buong mundo bilang palangiti at masayahin. Pero paano maa-achieve ang selfie-worthy smile kung sira ang iyong ngipin?
Base sa 2018 National Survey on Oral Health, 7 sa bawat 10 Pilipino ang may sira sa ngipin. At ang isa sa mga pangunahing dahilan ang pagkahilig ng mga Pinoy sa mga matatamis na pagkain o inumin. Idagdag pa ang kakulangan ng mga dentista sa bansa ayon sa Philippine Dental Association. Sa ngayon, may isang dentista lang sa kada 53,000 Pilipino. Malayo sa ideal ratio ng World Health Organization na isang dentista sa kada 7,500 individual. Paliwanag ng PDA, sahod ang isa sa mga dahilan na kakulangan ng dentista sa bansa. Marami na raw kasi nangingibang bansa o di kaya nagpa-private practice dahil sa baba ng sahod. Kaya panawagan nila taas sahod sa mga public dentist ng 1 hanggang 2 salary grade. Ibig sabihin sa mga entry-level na dentista na sumasahod ng 38,000 hanggang 41,000 pesos kada buwan, itataas ito sa 45,000 hanggang 49,000 pesos. Sa mga mas senior naman na dentista, iminumungkahi ang nasa 14,000 hanggang 16,000 pesos na salary increase. To our lawmakers po, sana pakinggan po yung mga hiling ng ating mga government dentists po. May mga nakahain ng panukalang batas sa Kongreso para mapataas ang sahod ng mga public dentist. Sa Government Dentist Forum event itong Biyernes, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na isusulong niya ang panukalang yan. We want to make it one of the good, if not the best, options para sa ating mga dentista sa public service to stay here and continue to serve and live here in the Philippines. I-update ko po yung bill ko para i-reflect yung kanilang unified position. Sa kabila ng mataas na dental rate sa bansa, may 1,000 peso annual preventive oral health benefit package ang PhilHealth. Paalala ng PDA, bumisita sa dentista 2 beses kada taon at ugaliin ang pagsisipilyo para mapanatiling malusog ang ating oral health. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, News 5 team personal na nakapanayam ang pamilya ng lolo na nasawi sa kasagsagan ng brownout. Nasa 70 pamilya nawala ng bahay dahil sa sunog sa Cebu. At grupo ng mga dolphin nagpasikat sa mga turistang sakay ng bangka sa Cagayan. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Responde ang mga pumbero sa sunog sa Barangay Bagbag sa Quezon City nang dahil sa mga naka-double parking sa kalsada. Habang sa Cebu City, halos 300 individual ang nasunugan. Narito ang Frontline Report. Nagngangalit na apoy ang bubulabog sa residential area ng Sitio Silangan 2, Barangay Tejero, Cebu City. Sa aerial photos, kita kung gaano kalawak ang apoy. Magkakatabing bahay kasi ang natupo, kaya ang mga bombero pahirapan ang pag-apula. Nangyari yan pasado alas 6 kagabi. Inabot ng halos 3 oras ang sunog bago ito naapula. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, kasalukuyang nasa Tejero Elementary School Gymnasium ang tinatayang 71 pamilya o halos 300 individual. Sa ngayon, inaalam pa kung gaano kalaki ang napinsala ng sunog at ang mitsa nito. Sa Barangay Bagbag naman sa Novaliches, Quezon City, 15 bahay naman ang natupok. Pahirapan ang naging pag-apula ayon sa BFP Quezon City. Bukod sa matinding traffic bago makarating sa lugar, nahirapan silang rumisponde dahil sa mga naka-park at double park na mga sasakyan. Nasa 2 oras bago naapula ang sunog, walang nasawi sa insidente. Pero may isang senior citizen na nagtamo ng paso sa kanyang braso. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog at kung ilan ang apektadong pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Nakauwi na sa Pilipinas ang 2 tripulanting Pinoy na nasugatan sa drone attack ng Iran sa Strait of Hormuz. Sinalubong sila ng kanilang pamilya at ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers sa NAIA Terminal 3. Samantala, nananatili namang nakakonfine
ang 5 pang Pilipinong tripulante sa isang ospital sa Oman. Tiniyak ng DMW ang patuloy na tulong ng pamahalaan sa mga pamilya ng mga tripulante. Kasagsagan ng giyera sa Middle East nang atakihin ng Iran ang container ship na CMA CGM San Antonio nang dumaan ito sa Strait of Hormuz. Samantala, nagdeklara po ng Ebola outbreak ang World Health Organization sa ilang bansa sa Africa. Ayon sa WHO, bagamat wala pa ito sa kriteria ng pandemic emergency, banta ang Ebola virus sa mga kalapit na bansa ng Congo at Uganda. Sa datos kasi, 80 po ang suspected deaths mula sa Ebola, habang halos 300 naman ang suspected cases. 8 naman ang laboratory-confirmed cases. Ang Ebola virus ay nakakahawang sakit na nagdudulot ng matinding lagnat at pagdudurugo. Madalas itong nagmumula sa mga hayop gaya ng paniki o unggoy, pero maaari rin itong kumalat sa tao. Sa pool sa video ang pagsalpok ng tren sa isang bus sa Bangkok, Thailand. 8 ang nasawi. Kita sa video na nasa riles ng tren ang bus. Traffic din kasi. Maya-maya, bigla nang lumitaw ang tren at sinalpok ang bus. Nakaladkad ito hanggang sa tuluyang nagliyab. Nadamay ang ilang motorista sa kalsada. Puro pasahero ng bus ang nasawi. 32 naman ang sugatan. Base sa report, hindi bumaba ang barriers dahil nakaharang ang bus sa riles. Sakto namang padating dyan ang tren na hindi na nakahinto. Patuloy ang investigasyon. Kinagiliwan ng mga turista sa Calayan, Cagayan na ang nagpakitang dolphins habang sakay sila ng bangka. Sabi ng uploader, tila nagpasikat daw sa kanila ang mga dolphin. Ilang beses kasi nila nakita ang mga ito na tumalon na para bang sumasabay sa kanilang biyahe. Lumapit pa nga raw ang ilan sa kanilang bangka. Sabi ng mga lokal na opisyal, madalas naman mamataan ang mga dolphin doon tuwing tag-init. Kapag mainit kasi ang tubig, lumalapit sa baybayin ng kanilang mga prey o kakaining mga isda. Pero paalala lang mga kapatid, hindi kahit mukhang friendly ang mga dolphin, paalala lang na kahit mukhang friendly sila, iwasan pa rin ang basta-bastang paglapit sa kanila para hindi magambala ang kanilang natural behavior. Good! Pangmalakasang duet, Regine Velasquez nakibirit kay Jessica Sanchez sa concert nito. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Nasawi ang isang lolo na may asthma matapos maudlot ang paggamit niya ng nebulizer. Nawalan kasi ng kuryente sa kanilang lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Alas 3 ng hapon nitong Mayo 15, magne-nebulizer sana ang 80 anyos na si Tatay Serafin San Valentin. May asma siya at araw-araw umaasa sa gamutan. Pero biglang nawalan ng kuryente sa kanilang lugar sa Barangay Bamban, Los Baños, Laguna. Nung time na po na magne-nebula na po siya, akala po namin saglit lang po mawawala yung kuryente. Tapos kasagsagan din po ng init noon. Ang ginawa na lang po namin magkakapatid, pinapayan na lang po namin siya. Bumalik naman ang kuryente makalipas ang 3 oras. Pero huli na ang lahat. Saglit pa lang po siyang nagdenebyo pagka ng kuryente. Sumigaw na po siya na hindi na daw po niya kaya, dalhin na daw po siya sa ospital. Tapos po, ako po nanakbo na po kagad ako sa labas namin. Si Andrea, bunso sa 3 anak ni Tatay Serafin, hindi maiwasang maging emosyonal nang sariwain ang buhay ng kanyang ama. Buhay po siya. Dito po, may upuan din po kasi siya dito. Pwesto niya po ito eh. Nandito lang po siya maghapon. Tapos, ginukulit kaming lahat. So, ito yung kanyang pangkamot at ito yung kanyang inhaler at saka nebulizer.
po. Para sa mga nagtatanong mga kapatid, no, araw-araw ang paggamit ng nebulizer ni tatay at ito po yung kanyang ginagamit na makina at dependent po ito sa kuryente kung makikita ninyo. At meron daw po silang rechargeable na nebulizer pero hindi katulad nito na malakas talaga at epektibo. So, para sa katulad ni tatay, kailangan po talaga ng kuryente para sa kanyang araw-araw na gamutan. Hindi naman maiwasang questionin ng kanyang pamilya ang biglaan niyang pagpanaw. Kasi po nung araw na po yun, po, parang ang hirap pong anuin sa kanya na ganun lang po siya nawala. Kasi marami po siyang gusto pang mangyari. Marami pa po siyang gustong makita sa amin na pagbabago sa buhay namin. Panawagan nila. Po sana, mabilis naman pong paikutin ng, kunyari, tanod po, yung mga tanod, papaikutin po, mag-a-announce, ganitong oras, mawala ng kuryente, di ba po, napakabilis naman pong gano'n. Para sa mga taong wala pong cellphone, walang TV, kasi hindi naman po lahat ng tao may cellphone, lalo na sa mga matatanda. Tumanggi sa panayam ang barangay, pero ganito rin ang panawagan ng iba pang residente. Mahirap. Para sa amin walang ilaw. Diabetes kasi sa komplikasyon na rin eh. Mahirap talaga. Ako nung isang araw, high blood. Biglang nasuffocate din ako. Takbo ako sa labas kasi kahit may ilaw, sobrang init talaga. Napakahirap po. So dapat may announcement na for barangay na ibaba, mag-brown out. Ang mga kable ng kuryente kapag naputol o nawalan ng daloy, hindi lang ilaw ang namamatay, pati buhay pwedeng mawala. At sa kwento ni tatay, isang tahanan ang biglang tumigil. Isang pamilya ang naiwan sa dilim at pangungulila. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, kasado na po ang PBA Commissioner's Cup Semifinals. Ito'y matapos kompletuhin ng Meralco Bolts at TNT Tropang 5G ang final forecast. Sa double header po kagabi, binura ng Bolts ang twice-to-beat advantage ng Magnolia Hotshots para makuha ang overtime victory at makaabante sa semis ng torneo sa final score na 105-102. Samantala, pinataob naman ng TNT ang NLEX Road Warriors sa second game para pumasok sa semis 108-112. Dahil sa panalo, may pagkakataon ng Tropang 5G na depensahan ang kanilang kampyonato kung makakaabante sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Magsisimula ang Best of 7 semi-final series sa Miyerkules kung saan makakatapat ng Bolts ang Tropang 5G. At Barangay Ginebra San Miguel naman kontra sa Rain or Shine, Elasto Painters. Napuno ng pangmalakasang performance at collab ang concert ni Jessica Sanchez. Ilan sa mga nakasama niya on stage, ang Asia songbird na si Regine Velasquez Alcacid. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Pasabog after pasabog ang performance si Jessica Sanchez sa kanyang concert sa Araneta Coliseum. Una na riyan ang version niya ng Beautiful Things ni Benson Boone. Ito ang viral performance na nagbigay sa kanya ng Golden Buzzer sa auditions ng America's Got Talent. Isa pang pasabog ang collab nila ni Morissette sa duet nila ng Stronger Than Before. Pero mas dumagungdong ang hiyawan sa The Big Dome nang lumabas na si Regine Velasquez at kantahin ang Mariah Whitney song na When You Believe. Kilig overload naman ang hatid ng duet nila ni James Reid sa Bruno Mars song na Risk It All. Nag-debut din sa live stage ang baby daughter at ang asawa niya nang kantahin ang Two Lines. Tungkol ito sa motherhood journey ng singer. Nakakolab din on stage ni Jessica sina Gary Valenciano at Darren Espanto. Super thankful naman si Jessica sa mga fans niyang nakasama niya mula sa kanyang AGT Championship hanggang ngayon. So it's like a kind of like a reunion show for me. And to do it here in the Philippines, this really was everything to me.
Like I said, I would not be in this position without you guys. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Susunod, newest P-pop group na Sonara, pinupusuan. Debut single nilang Tabi, trending. At ang muling paglalayag ng sinaunang bangkang kahoy, ang Balangay. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Tabi mga kapatid, dahil dadaan ang pinakabagong henerasyon ng P-pop. Yan ang grupong Sonara na opisyal nang nag-debut. Debut single nila yan na Tabi. More than 200,000 na ang views niyan matapos i-release kahapon sa YouTube. 2 years na intensive training ang pinagdaanan nila bago mabuo. Ang nag-train sa kanila, walang iba kundi ang 1Z Entertainment owned by their mentors na SB19. Kaya naman full support din sa kanila ang Mahalima sa kanilang debut event sa Escolta, Maynila. Dinagsa rin sila ng kanilang fans kahit wala pa silang official fandom name. Naalala ko po yung sinabi ng SB19 na ibibigay nila sa amin yung pen, pero kami na po bahala kung anong gagawin namin doon. It's so honoring po. Like, there's so many words to describe po how much they impacted us po, the music scene po. So, to be mentored by icons like that, we're so blessed po. And they're very hands-on po with us. They really give us time and advice, and they really look out for us po. Kuya po talaga namin sila. Ito, Nikki Andrea, para sa ating weekend pasyalan, naglayag na ang replika ng makasaysayang Balangay sa Ilog Pasig. Ang vibes, it's giving expedition na para bang nag-time travel ka with our ancestors. Dahil nga kasi vintage yung style itong barko. Ganda yan. At mga kapatid, hindi lang po yan pang Instagram. Ha? Bukod kasi sa naaliw ka na, nakatulong ka pa sa pag-promote ng ating kultura at kasaysayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mondi Lopez. Yes mga kapatid, ako weekend ngayon sakto. Meron tayong sasakyan, pero shades mo tayong init eh. Ito na, Balangay. Parang time travel ang for today's video natin dahil muling maglalayag sa Ilog Pasig ang isang Balangay replica at feeling natin bumalik tayo sa panahon ng ating mga ninuno. Ang Balangay, isang sinaunang bangkang kahoy na gamit ng mga ninunong Pilipino sa paglalayag, pakikipagkalakal at paglipat ng iba't ibang lugar. At ngayon, pagkakaisa ng mga bansa sa ASEAN. Imagine nyo yan, bago pa magkaroon ng modernong ship at eroplano, ang mga ninuno natin todo layag na at connected na sa makarating bansa sa Southeast Asia. Kaya ang biyaheng ito hindi lang makasaysayan, pang weekend pasyan at pang ID story din. Yung Balangay, yung paglalayag dito will still interest na kaya pa din natin na ayusin itong ating lugar para ipagmalaki natin na ito ang heart of Manila, heart of the Philippines. Mula na Pindan Channel sa Pasig hanggang Escolta, Maynila, babaybayin ng Barangay Florentino Das ang makasaysayang Ilog Pasig. Dadaan pa sa likod ng Malacanang. Most especially sa siding MMDA naman, ang practical use nito. Habang nandito ang Balangay lumalayag, nakikita natin kung anong kondisyon ng ilog at kung ano ang pwede natin i-improve, paano natin mapangalagaan. Kaya ready na mga selfie at video diyan dahil ang Balangay sa Ilog Pasig, pang weekend gala na, pang history lesson pa. Happy weekend mga kapatid. Mondi Lopez, News 5. Pinag-uusapan natin yan, dapat masubukan natin yan. No? Ayun na nga, dyan lang eh. Oo eh. Sige, isang araw. One of these days. Pero dala tayong tubig kasi medyo may kainit. Init ngayon eh. At magtubig po lagi, stay hydrated. Lalo ng director natin, Carmi Salvador. Ha? At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.